Okay, 2024. Ano ang maganda? May nakita akong maganda para sa veterano at saka sa mga senior citizen. Ito yung pupuntuhan natin. Punto por punto. May House Bill 1816. Amending the Republic Act 7432 na i-include doon sa republic na yun, na batas na ipasok yung mga senior citizen na maging libre sa paradahan, mga parking. Then sa mga coding system, ma-excuse. Pero ito, House Bill ang nakita kong dokumento. But based on my information, may batas na yon na libre ang libre yung mga senior sa nabanggit ko. But ang nakita ko lang dokumento is only House Bill. Pero ang alam ko may batas. So sino ang mayroong alam dito, ilabas natin para magamit naman ng karamihan. Although ang Quezon City at ang Antipolo City libre na sa parking. So meaning maring na-implement na ito. Hindi ko lang nakita yung approved law o approved ng Senate. Okay, going to the veterano. Pero dito muna, ito yung sinasabi ko na batas na in all laws should be indicated also the implementers. More specific on agencies concerned. Normally, the implementer is the police and the NBI. In the case, maybe. Pero dapat mayroong ahensya katulad ng child labor, di ba? Mayroon DSWD. Tulad ng Anti-Rape Authority. What I mean, yung Republic Act 11032. Mayroong opisina niya, yung Anti-Rape Authority. In other laws, may specific na ahensya ng gobyerno para tututok. Ito kasi yung problema natin. Sa dami ng batas natin, hindi na rin alam ang mga implementors at saka ng mamayang Pilipino. So dapat mayroong ganon. Para doon sa mga ahensya, katulad ng sa DSWD, na may complaint, hindi niya nagampanan. Yung DSWD mismo ang imbestigahan at may punishment. Hindi lang yung matanggal sa kanyang posisyon. Kung hindi mayroon siyang administratively matanggal may sanction sa kriminal. Kasi napabayaan niya yung kanyang primary responsibility. Kung hindi mo natutukan yan, magiging problema, magiging criminal in nature yan. So yan ang point ko doon sa amending the Republic Act 7432 for senior citizen. Dito naman sa veterano, sa Veterans Memorial Medical Center, marami na mga experiences ko ito. Experience ko, personal, at saka yung mga narinig ko at mga nagchat-chat sa akin, napakahirap mag-refund. At saka napakaliit ng refund. So may policy silang ganon. Pero mahirap. Pangalawa, ang liit kasi nga daw may batas, may policy silang ganon. Saan galing yung policy? Di ba once you make a policy, we will be in accordance to existing law. O baka gumawa tayo ng policy on our creation only. Dapat mayroon yan. Kasi kaya nga lahat ng gumagawa ng policy, it will have a lawyer. Para baka mayroong problema, mag-conflict doon sa batas na yan. So dapat
lahat ng ating gagawing policy in every offices in the government should be in accordance to our existing law. Okay. Ang experience ko ganito. Dahil natuwa ako, dahil narinig ko may refund yung nagastos mo na wala sa noong nakaraan kasi mga hamini 2020 yata. Nalaman ko na maraming gamot na hindi available, so bumibili ako. So sabi ko bili lang ako ng bili kasi may refund naman. Ay Diyos ko po, nung magpa-refund ako ng 6,000 more or less, ang niminigay lang sa akin 600 lang. Bakit ganito? Liit. Sabi ko, hindi pa kasi sa pang gasolina ko ito. Kasi sir, may policy. Binigyan talaga ako ng policy na sa akin nga yung policy. Pero pag kinistyon ko, tiningnan ko, parang gumawa lang sila ng propaganda, may refund. Pero, hindi talaga yung objective is makatulong. Hindi. Para lang masabi lang may refund na matawag. Mas maganda siguro, wala nang refund para hindi pa kayo mapasama. Yun yung point ko doon. Kung gano'n man lang ang refund ninyo, it's better, alisin niya na yung policy para hindi na madagdagan yung problema. Katulad ko, may nakita kong problema. Ano kayang ahensya ng gobyerno na mapaimbestigahan ko yung ginawa niyong policy? Paimbestigahan. Ano bang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga dyan? Kasi administrative yan. So normally, yung ombudsman. Para mag-explain sila sa ombudsman kung ano yung mga basis nila to make that policy. So, tinignan ko yun. Kaya nga lang, hindi ako sinipag magreklamo kasi siyempre alam naman marami pang dokumento kailangan. Okay. Pero dahil sa marami ko experience, doon ako nag-init. Nung yung anak ko na nagpagamot, because below 18, napansin ko ni isa sa mga niresita wala available sa pharmacy. Ano yun? So meaning, take note mga veterano, take note, mayroon lang silang available para lang sa mga malapit ng mamamatay. Yun ang available. Pero yung nagsisimula pa lang mabuhay, wala sila, hindi lang iniintindi yun. Internal ang karamihang focus ng veterans. But other offices like dental, may kwento na naman ako sa dental, so isahin ko na lang. Sa dental, paghahanapin ka pa sa labas, bibili ka. Ay di doon ka na lang sa private para hindi pa masumaman loob mo at hindi ka rin magastusan. So nawala objective ng veterans. Sa mata, ganun rin. Doon sa bata, sa anak ko. Sa anak ko na lang mag-focus. Doon sa dental kasi may experience. Kininto sa akin, vlog ko na yun. Okay. Sabi pa nga nung isang general dyan sa general dyan sa veterans. Kasuhan kaya natin. Adi, kasuhan nyo. Para lahat, mabulat-lat ang mga tinatago nyo. Nag-retired na lang siya, yung general, na doktor. Hindi niya managawa. Baka di siya makapag-retired. So, doble ang retirement niya. Nag-retired sa AAP. Nag-retired sa, aywan kung saan siya connected na naman sa, siguro sa SSS na naman. Okay. Balik tayo ulit. Doon sa anak ko. Wala, pinagturo-turuan. Pumunta sa TVDATS. Hindi naman daw sa kanila. Bumalik uli kami. Sabi ng doktor, wala pong available. Di, pumunta lang ako sa pharmacy. Wala nga po talaga basta resitahan nyo na lang ako para sa pharmacy. Baka ipatawag ako ng boss ko, ano yung sasagot ko? Di kung anong sinagot mo sa akin, di yun na isagot mo. Common sense. Yung doktor na yun. So, nakasimangot. That is our right.
Huwag kayong magsisimangot because that is our right to look into the legal, the proper. Ano? So, dumating na ako sa pharmacy. Hindi pa ako nakarating doon. Narinig ko na announcement sa ganitong gamot na hinahanap is not available. Sabi ko, tinawag na kagad. Pinatawag ko yung head of pharmacy. Ma'am, pwede ba makahingi ng sheet of paper o sheet of bond paper? Bakit po? Magreklamo lang ako. Mag-request ako ganito. Gumawa ko, ayun. Ayun, yung resulta nga ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano? So, may una pang case dyan na blood chem kami sa labas. Yun na nga, nagturo-turuan sila. Talagang pinandigan na walang available na chemist chemist for laboratory. Pinatawag ko yung head ng laboratory. Ganun din ang panindigan. Pumunta ako sa head of office. Tinawagan niya. Sir, talagang wala. So, ibig sabihin, walang magagawa palang Office of the President. Paano naging presidente siya kung walang magagawa? Sabi ko. Hindi ko maintindihan yun eh. Presidente ka, wala kang magagawa. Parang mali ang sagot sa akin. Okay. Siguro, napag-usapan na lang. After 2 days, tinawagan ako. Sir, ganito po, yung kanyang result, pakibigyan na lang resibo at directly yung aming supplier ang aming ipaparepad sa inyo. Na-refund ka directly sa akin. Ditong tuwa rin ako kasi nabalik ang binayad ko. Problema na yung gasolina ko, hindi nabalik. Okay lang yun. Dagdag sa kwento ko na lang yun. Okay. Ngayon, ito naman yung sulat ko na pinadala ko. Wala na naman ibang gamot sa pharmacy. Yun, sabi niya. Sinulatan siya ng Anti-Retroactive Authority. Ayun, sabi niya, mayroon na daw. Available sa kanilang pharmacy. At saka kung ano nagastos ko, i-refund nila. Yun, ipapakita ko sa inyo. So, sino may question doon regarding on the refund sa veterans, tawagan nyo lang ako. Huwag na kayo mag-comment sa aking sa vlogs kasi mahirapan ako magsagot. 0956-1872-065. Ulitin ko, 0956-1872-065. Now, kung tatawag kayo, huwag kayo kagad na bibira kasi na-high blood ako dyan. Kasi para bang utusan nyo na lang ako na tumutulong lang ako. At saka, ganito ang pagtawag. Gandang umaga po. Nabasa ko po yung gandong vlog. Ngayon lang lumabas. Nabasa ko nung nakaraang taon. Ganito po. Sabihin ka agad para alam kong isasagot ko. May tumawag sa akin kanina. Sir, ano ba yung mga refund na yan? Di na-high blood ako. Sa dami ng sinagot ko sa refund, tinanong ko anong refund. Siyempre, mataas ang boss, nagalit rin siya. Sabi ko, ikaw ba'y naghihingi ng tulong o hindi? Kung nakipag-debate ka lang, ay hindi na kita sagutin. Debate talaga, hindi ko siya sinagot. Pero binigyan ko rin kahit paano ng idea. Bago kayo kasi tumawag, alamin ang background, alamin lahat ang mga dapat itanong at isagot. Ano? Yung isasagot sa tanong ko rin. Hindi yung makakita yung number, banat kayo kagad, hindi nyo inalam ang background. Or, pasensya na po, at nabasa ko lang ganito, baka pwede makaistorbo. Ay, mas maganda pakinggan sa tayo ngayon. Ano po yung refund na yun? Ganito po ako. Anong kinalaman ko sa dami ng refund? Refund ng burial. Hindi naman pwede yung refund ng burial kasi patay na siya eh. Yung tumatawag. So, besides kidding yan, okay. So, ganun lang, mga kasama. Tawag kayo kung medyo hindi nyo alam ang gagawin doon sa regarding sa refund. Salamat.